Dr. Tanichi, ano po ang pangunahing sanhi po ng ROP or yung retinopathy of prematurity? Yung pangunahing sanhi po ay yung sinusubukan po ng ating katawan na bigyan ng karapat-dapat na oxygen yung pinaka-tissue o yung retina sa loob ng ating mata. Kung ihahalin tulad po natin ang ating mata sa isang bagay, ang pinakamalapit po ay parang yung buko, 'di ba yung coconut. So yung puti ng mata natin, yun yung shell ng coconut which is the sclera. Yung retina natin, parang yan yung laman ng buko. Tapos yung loob po ng juice, yun po yung vitreous. So paglabas po, pag nagde-develop po tayo, hindi pa agad-agad nagkakaroon ng laman, yung pinakaloob ng buko. Unti-unti po siyang lalabas galing dun sa tangkay. Kung kaya't habang hindi pa po fully mature ang isang bata, ang nangyayari po ay unti-unti pong gagalaw yung retina at yung mga blood vessels na nagbibigay ng buhay dito. Kung napaaga po ang paglabas natin, ang nangyayari po ay masyadong nasya-shock yung sistema. At para buhayin po ng katawan natin yung natitirang retina na hindi pa nagde-develop, ang gagawin po ay gumagawa ng mas maraming blood vessels. Pero may problema po yun kasi yung blood vessels na ginagawa natin kasi medyo madali po siya at hindi po siya nasa tamang oras, mas maselan po. Mas madali po siyang pumutok, dumugo o kaya mapunit or matanggal. Kung kaya para siyang nangyayari yung itsura ng tulad nung nauna nating pasyente po, yung may diabetes, no? Pwedeng magmukhang ganun yung itsura niya. Parang nakaangat, dumutugo. So, Mhm. importante po na while we try to save or at least itawid natin yung prematurity ng bata para umabot siya sa tamang laki at lakas, kailangan tama din yung pag-alaga natin in the whole body, including the eyes po. Kasi kung nasobrahan po tayo ng oxygen o nakulangan, ang magiging epekto po nun ay hindi lang sa baga o sa katawan, pati na rin po sa mata na posibleng makabulag po.